Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Sa mga gustong mag-donate via GCash. Mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 136. Naantig si Yolanda na sinusubukang magsalita ni Mark para sa kanya. Umiling siya at sinabing, kalimutan mo na yun. Ayoko nang makipag-ugnayan sa mga lalaking ito. Pero pinahihintulutan mo ba siyang utusan ka? Tanong ni Mark. Napabuntong hininga si Yolanda. Kahit na hindi niya ito gusto, ano ang magagawa niya? Ngayon, wala siyang pera o kapangyarihan. Siya ay isang mahina lamang na sinusubukang lumaban sa mga awtoridad. Sa paglipas ng mga taon, nasanay na si Yolanda. Ano ang sinabi mo? Pinaikit ni Bibi ang kanyang mga mata. Napatingin si Mark sa kanya. May tinanong si Bibi. Anong sinabi mo kanina? Sabihin mo ulit kung may lakas ka ng loob. Ngumisi si Jacqueline. Naramdaman din ng iba na malas si Mark. Paano pa siya nang ahas na kausapin si Bibi? Tinulyapan muna ni Mark si Jacqueline. Ikaw si Jacqueline Fredson, hindi ba? Ako nga, pero bakit mo natanong? Maghahanap ka ba ng bubugbog sa akin? Sana makahanap ka ng makapangyarihan dahil walang ordinaryong tao ang maglalakas loob na hawakan ako. Tumawa ng disdain si Jacqueline. Ang kanyang kasintahang si Mark ay minamaliit siya. No, I won't ask anyone to beat you up. I'll ask your dad that, sabi ni Mark. Haha, tatay ko. Binubugbog ako. Hindi mapigil ang tumawa si Jacqueline na para bang sinabihan siya ng pinaka-nakakatawang biro. Nagtawa na ng iba. Kinuha ni Mark ang kanyang telepono at tinawagan si Bettina na agad naman itong kinuha. He started to ask, Bettina, I'm calling regarding a woman called Jacqueline Fredson. Please get her father to come and bugbog her. I'm at Fuse Bar now. Seryoso. Hagalpak ng tawa ang iba habang binabato siya ng mga sarkastikong salita. Nakakatuwa na para sa kanya na igiit na maaari niyang hilingin sa mga tao na bugbugin si Jacqueline. Gayunpaman, ang hilingin sa kanyang ama na bugbugin ang kanyang sariling anak na babae ay hindi kapanipaniwala. Tinong maniniwala dyan? Ninitian ni Bibi ang tao. Sigurado siyang wala na sa isip niya ang taong ito. Nagulat si Yolanda kay Mark. Noong una, hindi rin siya naniniwala. Noon lang, naalala niya ang katotohanan na nagawa ni Mark na makakuha ng higit sa 100 tao para tulungan siya sa hotel sa isang tawag lang sa telepono. Matingkad pa rin sa kanyang isipan ang pag-iisip tungkol doon. Wala ang tatay niya. Nakakalimutan mo na. Iiwan ko muna itong ganito. Nagulat si Mark. Tiningnan lang ni Bettina at nalaman na nasa labas ng bayan ang ama ni Jacqueline. Hindi siya babalik hanggang bukas. Hindi na kailangan iyon. Pinaba ni Mark ang tawag. Hindi pa rin napigilan ng mga taong naruroon ang pagtawa. Ang isa sa kanila ay gumulong-gulong pa sa lupa ng nag-hysterical. Napasulyap si Mark sa kanya at magsasalita na sana nang tumunog ang kanyang telepono. Kinuha niya ito at kinuha. Si Bettina iyon. You said her mom's here. Then please get her to come over and beat her up. Well, wala nang iba. I'll hang up now, sabi ni Mark at in-end na ulit ang tawag. Lalong hinamak ng lahat ng naruroon si Mark matapos kumalma sa lahat ng tawanan. Sa tingin ng lalaking ito, siya ay isang malaking shot, ha? Wala ang ama ni Jacqueline, at ngayon ay pinaponte niya ang kanyang ina. Nakatakas ba siya mula sa mental hospital? Hoy, tama na. Ipagpatuloy mo ang pagpapakitang gilas mo at ikaw pa ang magbubugbog sa iyo. Tinitigan ni Jacqueline si Mark at nanunuyang komento. Dumating na ang mama mo, paalala ni Mark sa kanya. Hindi siya nilinggan ni Mark. Ano ang dapat tingnan? Bagamat maganda ang kanyang hitsura, malamang na maga ang kanyang mukha sa mga sampal mamaya. Ano kaya ang hitsura niya noon? Tumingin si Mark kay Bibi at sinabing, dumating si Yolanda para ipagdiwang ang iyong kaarawan. Hindi maganda kung ganito ang pakikitungo mo sa kanya, kung hihingi ka ng tawad sa kanya, hahayaan na kita this time. Bibi, I should advise you na huwag mo siyang kausapin ng ganito. Umunat ang noo ni Yolanda at naglakad papunta sa gilid ni Mark. Gayunpaman, patuloy na tinitigan ni Bibi si Mark nang may sama ng loob. Bumagsak ang ekspresyon ni Yolanda.
At dito ko naisip na mayroon ka pa ring disente sa kabila ng pagbagsak ng negosyo ng iyong pamilya at mabangkarote. Siguradong wala na ako sa isip ko ngayong nakikita kitang may kakulaitan. Gaano kakababa ang pagkakayo ko? Sabi ni Bibi. Napakagatlabi si Yolanda. Ano ang buong pangalan mo? Tanong ni Mark. Bianca Lee. Tumawa si Bibi. Gusto niyang tumawa. May iniisip ba talagang gawin ang taong ito sa kanya? Yung iba, pati sina Jacqueline at Mark, todo ngisi sa kanya. Kung gayon, hindi ka rin makakapagdiwang ng iyong kaarawan ngayon, sabi ni Mark. Sabi mo hindi ako makakarating. Tumawa si Bibi. Anong biro? Agad namang tinawagan ni Mark si Bettina at agad itong nakalusot. Bettina, nasa room 109 ako ng Fuse Bar. May isang babae na nagngangalang Bianca Lee dito. I want her gone. Well, okay. I'll wait for you. Pinaba ni Mark ang telepono. Ang buong proseso ay tumagal lamang ng 10 segundo o higit pa. Ayan ka na naman, fake call sa phone. Palagi kang bongga, no? I think so. Tignan mo yung sinabi niya. Hindi naman sa gusto ko siyang bastyusin, pero tulala siya. Gusto lang daw niyang bugbugin ng papa ni Jacqueline pero hindi siya makakapunta. Kaya tinanong niya ang mama niya. Tikam. Wala pa ang mama ni Jacqueline pero tumatawag siya para pigilan si Bibi na mag-birthday party. This doesn't make a tad bit sense. Is this guy a fool or what? Tinukso silang lahat ng pamilya Fredson, lalo na si Jacqueline. Siya ay talagang nagkaroon ng oras ng kanyang buhay. Sino siya? Upang magpanggap na mas mataas ang katayuan kaysa kay Bibi, lahat sila ay naghihintay na makita siyang gumawa ng katangahan. Ganyan ka talaga, ngumisi si Bibi. Bale kahit ano pa, naibok na niya itong private room. Paano siya makakaalis? Isa pa, kilala niya ang manager dito. Isa itong pribadong silid na nakalaan para sa kanya nang walang bayad ng manager dito. Imposibleng paalisin siya. Mamaya malalaman mo kung nagpapanggap ako o hindi. Humling si Mark at mamaling kay Yolanda. Maghihintay tayo, kuha tayo ng inumin o kagat ng makakain. Sige, naantig si Yolanda. Tumawag si Mark ng waiter para i-book ang private room sa tapat nila. Can you even afford it? This is a luxurious private room. The room cost more than 6 grand. Mapang-asar na sabi ng isang binata. Tiningnan siya ni Mark sa mata. Agad silang pinapasok ng waiter. What's there to pretend? 2 tao lang ang nakakakuha ng ganoon karangyang private room. I'm sure it's just an act. Malamang papasok siya at iiyak ang puso niya sa sobrang paggastos. Haha, akala ko rin. Nagpatuloy ang iba sa pangungutya sa kanilang dalawa. Ngumisi si Bibi, how dare he attempt to chase me out. Hindi ko siya papakawalan ng madali. Tatawagan ko kaagad ang manager at itataboy ko sila. Agad na kinuha ni Bibi ang kanyang telepono para tawagan ang manager. Dumaan ang tawag at sinabi ng manager na pupunta siya para harapin ito kaagad. Hindi nagtagal, dumating ang isang lalaking nakasot at magalang na nagsabi kay Bibi, Bibi, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Yung dalawa dyan, habulin mo. Now, utos ni Bibi. Oo, paalisin mo sila. Sumali si Jacqueline. Nanginginig ang manager. Hindi siya nang ahas na hindi masaktan si Bibi at handang magmarcha papasok. Gayunpaman, biglang tumunog ang kanyang telepono. Agad na sinabi ng manager kay Bibi, Bibi, please hold on, I need to pick up this call from my boss. Inip na ikinaway ni Bibi ang kanyang kamay. Agad namang munta sa gilid ang manager para sagutin ang telepono. Ngumisi si Bibi at sinabi sa kanyang barkada, pumasok na tayo para uminom. Walang makikita dito. Makakalabas din sila sa wakas. Tuwang-tuwang binuksan ni Jacqueline at ng iba pa ang pinto at handa nang pumasok at magpatuloy sa pagsasalo. Wala namang masyadong makikita bukod sa isang pares ng mga tanga. Perfect match sila sa isa't isa. Biglang may tumawag, Jacqueline Fredson. Dumingon si Jacqueline at nakita niya ang isang kaakit-akit na babae na naglalakad palapit sa kanya. Natigilan siya. Anong ginagawa ng nanay niya dito? Kabanata 137. Natigilan si Jacqueline. Alam niyang naghahaponan ang kanyang ina kasama ang isang tao sa malapit. Bakit biglang dumating ang nanay niya noon? Isa pa, bakit siya nagngangalit sa galit? Medyo nagulat din si Bibi at ang iba pa.
Lahat sila ay nasa estado ng pagkalito. Ano ang pinunta ng nanay ni Jacqueline sa bar? Nagkataon bang gusto rin niyang magsaya sa bar? Sa katunayan, ang ina ni Jacqueline ay kaakit-akit pa rin sa kabila ng kanyang edad. Nakasuot ng skinny jeans, uso siya, sexy at maganda. Ang kanyang mga payat na binti ay mas kaakit-akit kaysa sa maraming mas batang babae. Baka pumunta siya sa bar para lang magsaya, nagkataon na nakita niya ang kanyang anak kaya lumapit siya. Handa si Bibi na imbitahan ng ina ni Jacqueline na sumali sa kanyang birthday party. Tutal, masaya ang okasyon ngayon kahit na sinira ng dalawang tao. Pumuso si Bibi at tumingin sa private room sa tapat nila. Ngayong inanyayahan nila ang ina ni Jacqueline na mag-party kasama nila, ang tanging natitira ay ang makita silang umalis. Parang natatawa si Bibi nang maisip niya ang sinabi ni Mark kanina. Para hilingin sa ina ni Jacqueline na bugbugin ang sarili niyang anak. Gaano siya katanga para sabihin ang ganoong bagay. Dagdag pa, para hilingin sa kanya na umalis. Umisi si Bibi. Nanay, lumapit si Jacqueline para batiin ang kanyang ina. Sumunod din si Bibi at ang iba pa. Kung tutusin, bilang isang elder, natural na sa kanila na batiin si Mrs. Fredson. Gayunpaman. Galit na pinandilatan ng ina ni Jacqueline si Jacqueline at itinaas ang kamay para sampelan siya. Sa isang malakas na sampal, muling pinalamutian ng matingkad na pulang palm print ang pisngi ni Jacqueline. Si Bibi at ang iba ay namangha. Ano ang nangyayari? Tinaktan ba talaga siya ng nanay ni Jacqueline? Ma, bakit mo ako sinaktan? Tinakpin ni Jacqueline ang pisngi gamit ang isang kamay at naguguluhang tanong. Bakit mo ako tinatanong ngayon? Anong ginawa mo? Galit na binetukan siya ng ina ni Jacqueline. Galit na galit siya. Ma, I promise you na hindi na ako sasama sa bar. This is the last time, Jacqueline. Nakanguso. Nahihiya siyang hampasin sa harap ng kanyang mga kaibigan. Ang nakakapasong sakit at ang matinding kahihiyan ay halos mapilitan siyang lumuha. Nandito lang siya para magsaya. Kailangan ba siyang sakta ng mama niya sa publiko? Opo, hindi na po ako sasama sa bar kasama si Jacqueline. I promise you, Auntie, I won't come. Nakangiti ring sabi ng boyfriend ni Jacqueline na si Merk. Gayunpaman, bago niya matapos ang kanyang pangungusap. Nagtaas ng kamay ang nanay ni Jacqueline at sinampal din siya. Umalangaw-ngaw sa bar ang malutong na tunog ng pagtama ng laman sa kanyang pisngi. Scram! Sino ka para tawagin akong tita? Galit na galit ang nanay ni Jacqueline. Tinakpin ni Merk ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay at nalilito. Nagulat na naman ang iba. Don't think I don't know what kind of person you are. For 4 whole years in college, inubos mo lahat ng pera ng anak ko. Ano pa ba ang magagawa mo bukod sa mabuhay sa pera ng babae? Walang kwentang lalaki. You'd better have sake off when I told you nicely. Kung hindi mo iiwan ang anak ko ngayon, I'll goddamn find someone to deal with you. Nagpatuloy ang ina ni Jacqueline. Namula ang mukha ni Merk sa hiya, puno ng takot ang mukha. Ma, anong ginagawa mo? Bakit mo sinaktan ang boyfriend ko? Galit na tanong ni Jacqueline sa kanyang ina. Galit na galit ang ina ni Jacqueline kaya't muli niyang hinarap ang kanyang anak, how dare you say that? What did you do? May tumawag sa akin na gusto nilang isara ang kumpanya ng papa mo. What the hell did you do? Ang ina ni Jacqueline at ang kanyang mga kaibigan ay nagsasaya sa hapunan. Handa nang bumalik ang mga besties nang bigla siyang makatanggap ng tawag mula sa isang estranghero na nagsabing pinaplano nilang isara ang kumpanya ng kanyang asawa. Nagalit siya at inusisa ang taong iyon, tanging isang pangalan lang ang narinig niya bago ibinaba ang tawag. Naisip niya na baliw ang taong iyon at hindi niya talaga kinuha ang tawag sa puso. Gayunpaman, wala pang isang minuto, nagmamadaling dumating ang tawag sa telepono ng kanyang asawa. Tinagot niya agad ang telepono at iniwan siyang tulala sa narinig. Doon lang niya nalaman ang ginawa ng kanyang anak. Agad siyang sumugod. Ma, nakatanggap ka ba ng prank call? Imposibleng isara mo lang ang isang kumpanya sa ilang salita lang. Umiling si Jacqueline at hindi pa rin makapaniwala. Kanina lang ako tinawagan ng tatay mo pero iniisip mo pa rin na kalokohan yun. Anong ginawa mo kanina? Galit pa rin ang ina ni Jacqueline. Ay, wala akong ginawa, basta, nagdududang sabi ni Jacqueline. Bigla siyang napalingon sa private room sa tapat nila.
Maaaring ito ay imposible, imposible. Namangha si Jacqueline, punong-puno ng di paniwala ang mukha niya. Nagulat din yung iba pati si Merc. Hindi kaya nagsasabi ng totoo ang tao sa pribadong silid na iyon. Talaga bang pinalapit niya ang nanay ni Jacqueline at binugbog? Natigilan si Bibi. Dahil nagawa niyang bugbugin siya ng ina ni Jacqueline, ibig sabihin kaya niya itong paalisin. Nay, mali ba ang pagkakaintindi mo? Ano ang sinabi sa'yo ni Dad? Nag-aalala si Jacqueline. Hindi siya naniniwala na magagawa ito ni Mark. Paano niya nagawang bugbugin ang kanyang ina sa isang tawag lang? Ito ay ganap na isang fluke at walang kinalaman kay Mark. Sabi ng papa mo na saktan mo ang isang tao na hindi kayang masaktan ang buong pamilya natin. This person could make our family bankrupt overnight. Tell me, what did you do? Sa sobrang galit ng ina ni Jacqueline ay nanginginig ang buong katawan sa galit. Ano? Nanlaki ang mata ni Jacqueline. Hindi mo ba sasabihin sa akin? Kaway ng nanay ni Jacqueline. Mom, may sinigawan lang ako. Sabi niya kukunin niya si Dad para bugbugin ako pero wala si Dad. So, may tinawagan siya at tinanong ka. How could I believe that? Nauutol na sabi ni Jacqueline. Tagalit, muling itinaas ng kanyang ina ang kanyang kamay at sinampal siya. Napaluha si Jacqueline. Do you want to piss me off? Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Maraming maimpluwensyang tao ang hindi tulad mo at mas pinipiling itago ito. Bakit hindi mo maintindihan ito? Nasaan ang taong ito? Dalhin mo ako sa kanya kaya maaari tayong humingi ng tawad sa kanya sa sandaling ito. Nag-aalala ang ina ni Jacqueline. Ma, nasa loob po siya. Umiiyak si Jacqueline at tinuro ang private room sa tapat nila. Tumanggi siyang maniwala na si Mark ay maaaring magdulot ng gayong pagkabigo sa isang tawag lamang sa telepono. Tumama ka sa akin at humingi ng tawad sa kanya. Kapag hindi kanya pinatawad, babaluin ng tatay mo ang mga paa mo sa pagbabalik niya bukas. Kinaladkad siya ng ina ni Jacqueline papunta sa private room. Napatulala ang ibang tao. Hindi nila inaasahan na magagawa ni Mark ang ganitong kaguluhan sa isang tawag sa telepono. Ilang salita lang ang sinabi niya pero nagawa niyang bugbugin si Mrs. Fredson sa sarili niyang anak. Sino? Sino siya? I don't know. I don't know. Nako, napagalitan ko lang siya. Tatawag ba siya para maanggulo sa pamilya ko? Bulyo ko din sa kanya. Ano bang dapat kong gawin? Anong gagawin ko? Ang dami nilang sinabi, lalo silang nagpanik. Maging ang kanilang mga mukha ay namutla at ang kanilang buong katawan ay nangingig sa takot. Tiyak na hindi nila kakayanin na masaktan ang gayong tao kung nagawa niyang gawin ang mga bagay sa kanyang paraan sa pamamagitan lamang ng isang tawag sa telepono. Bibi, Bibi, tawag sa kanya ng isang bilugan na binata sa mahinang boses. Unti-unting nawala ang takot sa mukha ni Bibi. Ang kanyang pamilya ay mas mayaman kaysa sa pamilya ni Jacqueline, ngunit hindi ka panipaniwala na magagawa ito ni Mark sa isang tawag lamang sa telepono. It's okay. Don't panic. Jacqueline's family is not as rich, kaya normal lang na matakot sila sa isang tawag lang. Hindi mo ba alam kung gaano kalakas ang pamilya ko? Nakabawi si Bibi. Ngumuso siya ng mahina. Maaari mo lang matakot ang mga tao na may maliliit na kumpanya. Kakailanganin nila ang higit na kapangyarihan para mabigyan sila ng mga pamilyang tulad ko. Kung ganoon Bibi, kailangan mo kaming protektahan. Oo, oo, ngayon lang namin siya pinagalitan. Siguradong maghihiganti siya. Okay lang. Pumunta kayong lahat dito para dumalo sa birthday party ko. Tisiguraduhin kong paprotektahan kayong lahat ng tatay ko kahit anong mangyari. Don't worry, paniniguro ni Bibi. Tumingin siya sa tapat ng private room at ngumisi. Palihim. Naisip niya sa kanyang sarili, Jacqueline Fredson, mayroon ka lamang ng ganoong kalaking kapangyarihan kung ang iyong pamilya ay matatakot ng mamatay sa pamamagitan lamang ng isang individual. Kung gulo ka na naman, ako ang babali ng mga paa mo, and I mean it. Sa pagkakataong iyon ay lumabas ang ina ni Jacqueline kasama si Jacqueline na puno ng luha. I know, hindi mapigil ang humikbi si Jacqueline. Bas pa rin sa mukha niya ang takot at maiisip na lang niya ang mga kalupitan na kinaharap niya ngayon. Nang umalis silang dalawa, lumapit si Merc pagkatapos ng maikling pag-aalangan at sinabing, Jacqueline. Maghiwalay na tayo.
Tumalsik si Jacqueline. Tumalikod siya at sinampal si Merc, saka siya umalis kasama ang kanyang ina. Namumula ang mukha ni Merc sa kahihiyan at sakit. Sa huli, nagngangalit siya at umalis ng walang sabi-sabi. Paano pa siya nagkaroon ng lakas ng loob na manatili dito? Stop looking. Let's go in. Tuloy ang birthday party. Nang ipahayag ito ni Bibi, ang iba ay nakahinga ng maluwag at handa nang buksan ang pinto at pumasok. Gayunpaman, pagkatapos ibaba ng manager ng bar ang telepono, lumakad siya ng may seryosong tingin at sinabing, Miss Bibi, mangyaring umalis kasama ang iyong mga kaibigan sa sandaling ito. Kabanata 138. Ano ang sinabi mo? Galit na galit si Bibi at pakiramdam niya ay nagwawala siya sa harap ng kanyang mga kaibigan. Inihiling niya na umalis siya. Ang ibang mga tao ay namangha dahil hindi nila inaasahan na kakausapin ng mahinang manager na ito si Bibi ng ganito. Kung tutuusin, ang kanyang ama ay ang malaking boss ng isang malaking kumpanya. Humihingi ako ng paumanhin ngunit ito ay utos ng amo. Iniling niya sa akin na ipaalam sa iyo na umalis at huwag nang bumalik. Walang ekspresyon na sabi ng manager. Ngayon lang siya nakatanggap ng tawag mula sa amo. Una, pinagalitan siya. Pagkatapos, pinatawag siya ng mga gwardya para i-escort kaagad si Bibi at ang mga kaibigan nito. Ito ay isang utos. Kung hindi niya ito matutupad, siya ay tatanggalin sa trabaho. Akala niya mali lang ang narinig niya, pero pa may tinatakot ang amo. Alam niyang tiyak na kailangan niyang itaboy si Bibi kahit anong mangyari. Kilala mo ba kung sino ang tatay ko? How dare you talk to me like that? How dare you make me leave? Nagalit si Bibi. Wala pang nangahas na magsalita sa kanya ng ganito. Nakatingin lang sa kanya ang iba pang mga tao. Kaya ito ay totoo. Dalawang magkahiwalay na tawag lang ang kinailangan para bugbugin siya ng ina ni Jacqueline at paalisin si Bibi sa bar. Ito ay hindi kapanipaniwala. Ang birthday party ay ganap na nasira. Ang mga mukha ng mga taong ito ay muling namutla, sila ay natatakot sa kanilang mga puso. Tatawag din ba si Mark at hikayatin ang mga tao na harapin sila? Pumunta agad sa private room ang 10 security guard. Tumulyap sa kanya ang manager at direktang nagsalita sa isang walkie-talkie. F-sick ka. Sabi ni Bibi at itinaas ang kamay para sampilan ng manager. Napabalikwas ang ulo ng manager nang mamula ang isa niyang pisngi, ngunit hindi siya umimik. Maya-maya, 10 matatangkad at malalakas na security guard ang bumangga. Manager. Nagtataka silang napatingin sa namamaga na manager. Itapon ng lahat sa pribadong silid na ito sa labas ng bar. Malamig na utos ng manager. Pero, hindi ba ito si Bibi? Nag-alinlangan ng isa sa mga security guard. Si Bibi ay madalas na bumisita sa bar. Paanong hindi nila siya nakilala? Hindi nila inaasahan na papaalisin sila ng manager ni Bibi. Kailangan mo bang sabihin ko sa pangalawang pagkakataon? Sabi ng manager na may yelong mukha. Opo, Ginoo. Sabay-sabay na sabi ng 10 security guard at agad na tumango nang walang ekspresyon ang mga mukha. Miss Bibi? Please cooperate with us. Pack up your things and leave the bar. Ikaw, tigaw ni Bibi. Itinaas niya ang kamay at sinampal ang mukha ng isang security guard na mumula ang mukha sa galit. How dare you make me leave? Agad namang natigilan ng mga security guard na ito at walang nangahas na gumalaw. Ayaw mo na sa mga trabaho mo, di ba? Ngumuso ang manager. Matapos magtinginan ng 10 security guard ay agad nilang inabot si Bibi at kinaladkad. Nagpupumiglas siya ng ligaw. I'll ask my dad to kill you all. Kayong lahat. May kailangan ba sa inyo na ulitin ko ang sarili ko? Ang manager ay tumagilid ang kanyang ulo at tumingin sa iba pang mga tao na nakatayo rooted sa lupa. Tatakot, ang mga taong ito ay agad na pumasok sa pribadong silid upang ayusin ang kanilang mga gamit at tumakbo palabas. Ang manager ay nagbigay ng isang paumanhin at magalang na ngiti habang siya ay pumasok sa pribadong silid ni Mark. Si Bibi ay pinalayas bago pa man siya makapag-react. Sa sobrang galit niya ay parang gusto niyang pumatay ng tao. Nagsilabasa na rin ang ibang mga tao na bitbit ang mga gamit nila, mukhang gulong-gulo. How dare they drive me out? I'll call my dad. I'll shut down your bar. Sa sobrang galit ni Bibi ay agad niyang kinuha ang kanyang telepono. Gulat na gulat ang ibang tao. Tino sa lupa ang taong ito. Hey, Dad? Where are you? I'm telling you,
I've been bullied. Habang nagsasalita si Bibi, nakita niya sina Mark at Yolanda na naglalakad palabas ng kwarto. Hello my daughter, sinong bubuli sa'yo? Sabihin mo dali. Maririnig mula sa telepono ang galit na boses ng kanyang ama. Ako. Nang magpapatuloy na sana siya sa pagrereklamo, nakita niya ang isang Mercedes-Benz na humahantong sa bar. Ito ang kotse ng may-ari ng bar. Kilala niya siya. Bumukas ang pinto. Gaya ng inaasahan, siya ang may-ari ng bar. Lumapit siya kay Mark na may ngiti sa labi at may paggalang na sinabi sa kanya. Para siyang lumuhad at dilaan ng sapatos sa susunod na pagkakataon. Nagulat si Bibi na muntik na niyang mabitawan ang phone niya. Kilala niya ang may-ari ng bar na ito na mayroon ding net worth na milyon-milyong dolyar. Hindi siya makapaniwala na makita ang lalaking ito na nakayuko sa isang tulad ni Mark. Hindi kilala ng iba ang may-ari ng bar pero nakita rin nila ang Mercedes-Benz. Ang isang malaking boss lamang ang kayang magmaneho ng kotseng ito, ngunit patuloy siyang humihingi ng tawad kay Mark. Natarante sila. Hoy, iha, bakit wala kang sinasabi? Tinong bubuli sa'yo? Sabihin mo kay Dad, gagantay ako sa'yo. Sa telepono, maririnig ang boses ng ama ni Bibi na galit na tumatawag para sa mga detalye. Dad, kilala mo naman ang may-ari ng fuse bar, di ba? Natarante na si Bibi. Oo, anong meron? Pinubuli ka ba niya? Tanong ng ama ni Bibi. Hindi, I saw him being very polite to someone, sagot niya. Ano? Bakit siya dapat maging magalang sa isang tao? Imposible. Bagamat wala siyang gaanong pera, nagpapatakbo siya ng isang bar at mayroon siyang mga koneksyon. Sa Ocean City, hindi niya kailangang maging magalang sa iba. Sigurado ka bang nakita mo siya? Sabi ng tatay niya. Hindi, magalang talaga siya sa isang tao to the point na halos lumuhad na siya, she said. Ano? Totoo ba yon? Kung ganon, anak, mas mabuting umalis ka na agad. Kung kahit ganito ang kinikilos ni Mr. Lee, hindi kayang masaktan ng pamilya natin ang tao, sabi ng kanyang ama. Nang marinig ang nag-aalalang buntong hininga ng kanyang ama sa telepono, tuluyang natulala si Bibi. Mag-iingat ka, I'm very sorry about today. Magalang na sabi ng may-ari ng bar kay Mark. Tumango si Mark, kinuha ang susi ng kotse niya at pinindot iyon. Lumiwanag ang isang Porsche 911 at pumasok sina Mark at Yolanda. Is driving a Porsche 911, bulong ni Bibi sa sarili. Ang iba ay lubos na namangha. Kanina pa, naisip nila na sa yaman ni Mark, siya. Maaari lamang magmaneho ng kotse na nagkakahalaga ng 10 o 20,000 dolyar. Hindi nila akalain na siya pala talaga ang nagmaneho ng sports car na nagkakahalaga ng 5 o 6 na milyon. Napakaganda ng kotse na ito na lubos na namangha sa kanila. Sa isang malakas na ungol, bumuhay ang makina ng sasakyan. Pagkatapos ay umiwas ito at nawala sa malayo. Bianca Lee, tandaan mo, huwag kang pupunta sa bar ko in the future. Lumapit ang may-ari ng bar na malamig ang mukha. Sino? Sino siya? Naliligaw na si Bibi. Siya yung taong kaya kang mawala sa isang salita, sabi ng may-ari ng bar. Laking gulat ni Bibi kaya nahulog niya ang kanyang telepono sa semento. Puno ng pangamba at takot ang mukha niya. Kaya ba niyang mawala siya? Takot na takot siya. Yung iba natakot din to the point na isa sa kanila ay bumagsak na sa lupa. Tino lang ang na-offend nila ngayon. Salamat sa pagtulong mo sa akin ngayon, bulong ni Yolanda. Nasaksihan niya ang kakayahan ni Mark ngayon. Noong nasa private room siya ngayon, lumuhad si Jacqueline Fredson kay Mark, yumuko sa kanya at galit na humingi ng tawad. Ang lahat ng ito ay dahil lamang sa isang tawag na ginawa ni Mark. Walang problema, umiling si Mark at pinaandar ang sasakyan niya papuntang school campus. Madalas kong napunta sa mga ganitong sitwasyon pagkatapos kong mabangkarote ang pamilya ko, bulong ni Yolanda sa sarili. Ngayon, kung hindi dahil kay Mark, pinalayas na siya ni Bibi. Walang sinabi si Mark. Maraming pinagdaanan si Yolanda, at ipinakita ito sa kanyang kasalukuyang ugali. You can drop me off here. I'll walk over myself, ani Yolanda. Tumango si Mark pagkababa niya ng sasakyan. Pagkatapos kumaway sa kanya ay nagmaneho na ito palayo. Tinitigan ni Yolanda ang kanyang sasakyan mula sa malayo hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, pumasok siya sa campus.
Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Kinuha niya ito at walang gana na sinagot matapos makita ang caller ID. Hoy, Yolanda, sorry talaga ngayong araw. Sana hindi mo ako sisihin kung ano man ang nangyari ngayon. Boses iyon ni Bibi. Siya ay tunog ng labis na pagsisisi sa pagtrato kay Yolanda ngayon. Let me treat you to dinner. How about tomorrow? We can meet at Hotel Luna. I heard sobrang sarap ng mga ulam doon, mungkahi ni Bibi. Hindi, ayos lang. Umiling si Yolanda at handa ng baba ang tawag. Yolanda, huwag kang magalit. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Pakiusap, huwag mong hayaang may gawin ang boyfriend mo sa tatay ko, pakiusap ni Bibi. Hindi, ayaw niya. Biglang inend ni Yolanda ang tawag. Tumalikod siya at muling bumagsak sa katahimikan. Kabanata 139. Nagmaneho na si Mark pabalik. Tinawagan niya si Lilibeth ngunit sinabi nitong abala ito at hiniling na magpahinga ng maaga. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa. Hindi ba't malapit na ang hating gabi? Wala siyang choice kundi ibaba ang telepono at matulog. Maagang gumising si Mark at dumiretso sa plaza dahil tumawag si Yolanda para ipaalam na nandoon si Lilibeth na namimigay ng flyers. Dahil sa kanyang utang, si Lilibeth ay desperado sa pera. Paglabas niya ng parking lot at pagdaan sa tindahan ni Sarah Lynn ay wala si Sarah at Charlotte. Dalawang empleyado lang ang nasa tindahan. Ang kanilang negosyo ay medyo maganda sa oras na ito. Tiyak na nasa paaralan si Sarah at si Charlotte ay nagtatrabaho sa tindahan ng BMW. Paminsan-minsan lang sila nakakarating. Si Mark ay tamad na mangabala. Maya-maya, nakita niya si Lilibeth na namimigay ng flyers. Nang pumasok si Lilibeth sa plaza kaninang umaga, pasado 9:00 na. Maliwanag ang araw at mainit ang panahon na siyang nagpawis sa kanya. Hindi maganda ang itsura niya, siguro dahil kulang siya sa pahinga kagabi. Sumakit ang puso ni Mark nang makita niya ito. Bumili agad siya ng almusal at naglakad. Hello, I'm from a training company, Par Companies. Inabot ni Lilibeth ang flyer sa isang dumaan na may ngiti sa labi. Gayunpaman, sinulyapan ito ng babae at naiinip na inihagis sa lupa. She said disdainfully, never heard of it. Must be a useless one. Pagkatapos noon, umalis na siya. Tiningnan ni Lilibeth ang nakatapak na flyer sa lupa. May mga bakas pa ng paa dito. Mamantong hininga siya, handang mag-squat para kunin ito. Sa kabila ng pag-aakalang sanay na siyang makatagpo ng gayong mga walang galang na tao, nakaramdam pa rin siya ng bahagyang pagkabalisa. Pagkaabot pa lang niya ng kamay ay may isa pang pumulot ng flyer. Tumangala siya at nakita niyang si Mark iyon na nakatingin sa kanya ng may nagmamalasakit na mukha. Tumayo ng tuwid si Lilibeth at nagtanong, paano ka napunta dito? May test ka bukas. Dapat nag-aaral ka. Wifey, kainin mo na ito. Inabot ni Mark ang almusal sa kanya. Kumain ka na. Kailangan ko pang i-distribute itong mga flyers. Umiling si Lilibeth. Kinuha ni Mark ang mga flyers sa kamay ni Lilibeth at ibinigay sa kanya ang breakfast set. Natigilan siya sa sinabi nito, gagawin ko, kumain ka muna. Naglakad si Mark sa isang mataong lugar nang hindi naghihintay ng kanyang tugon. Siya bimdat nagsimulang ipamahagi ang mga leaflet sa karamihan ng tao isa-isa. Tumingin si Lilibeth kay Mark pagkatapos ay bumalik sa almusal na inilagay niya sa kanyang mga kamay. Naantig siya at biglang napangiti sa sarili habang bumubulong, tanga, ang dami mong binili. Paano ko matatapos kainin ang lahat ng ito? Nakaramdam siya ng init sa kanyang puso. Si Mark ay palaging napakabait sa niya. Hindi naman siguro niya kailangang tunguhin ang isang mayaman at makikipag-ayos na lang sa kanya bilang kanyang mapagmahal na asawa. Nawala sa isip si Lilibeth. Maya-maya ay natapos na rin si Mark sa pamimigay ng flyers. Lumapit siya at nagtanong, Wifey, may natitira pa bang soy milk? Uhaw ako. Yeah, sabi ni Lilibeth. Inabot niya sa kanya ang soy milk ngunit naalala niya ngayon lang siya nakainom dito. Mabilis siyang umiling at sinubukang bawiin, huwag kang uminom, uminom ako. Gayunpaman, inilagay na ni Mark ang kanyang mga labi sa straw at humigop. Pakiramdam niya ay matamis ang soy milk ngayon. Mabango, sabi ni Mark. Namula si Lilibeth. Hindi ba ito isang indirect kiss? Mamulong siya, ininom ko ito. Walang sinabi si Mark. Umigop na lang ulit siya at sobrang nag-enjoy.
Lalong namula ang mukha ni Lilibeth. It was her hobby, so what if nakainom siya? Wifey, may flyers ka pa ba? I'll continue to distribute them out for you, sabi ni Mark pagkaraan ng ilang sandali. No, you should go to school. Bukas na ang test, seryosong sabi ni Lilibeth. Wala. Kailangang mamahaji ng napakaraming flyer sa isang pagkakataon. Wifey, hindi ka ba kapos sa pera kanina? Maingat na tanong ni Mark. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, umiling si Lilibeth at sinabing, hindi ako. Napabuntong hininga si Mark. Tinubukan niyang maging mas direkta, natutulog kami sa iisang kama mula pagkabata. Ako ang hobby mo, naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko, pero hindi naman talaga ako nagkukulang sa pera, it's hobby, pilit na tinatakpan ni Lilibeth. Excited si Mark. Matagal na mula nang tawagin siya ni Lilibeth ng ganoon, at ang pangalan ay napakatamis sa kanyang mga labi. Gayunpaman, napabuntong hininga siya nang malaman ang karakter ni Lilibeth. Napakatigas ng ulo niya. Kung hindi niya susubukan na magpatakbo ng isang kumpanya ng mag-isa at ipagtanggol ito hanggang ngayon. Bakit hindi kita dalhan ng negosyo? Tinabi ni Mark. Ang kumpanya ay maaaring sanayin ang mga tao sa halos lahat ng bagay. Maaari niyang tawagan ang kanyang ina at hilingin sa kanya na tawagan ang mga tauhan ng hotel upang pumunta para sa ilang pagsasanay. Gayun din, ang bar ay sumasailalim din sa pagsasaayos. Maaari rin niyang ipapunta ang mga ito upang magsanay. Salamat pero hindi salamat. Kaya ko naman ang mga ito. Umiling si Lilibeth. Ayaw na niyang tawagin pa ni Mark si Melda na main. Malamang na gusto niyang ipadala ni Melda ang ilan sa kanyang mga tauhan ng restaurant para sa pagsasanay. Wifey, ikaw? Muling bamantong hininga si Mark. Forget it, tutulungan siya nito ng palihim. I'll take you back to school. Don't try to slack off, may test pa bukas. Seryosong sabi ni Lilibeth. Tumango lang si Mark at sumunod sa kanya sa parking lot. Nang makita ni Lilibeth ang sports car ni Mark ay medyo nagulat siya dahil hindi pa siya nakakita ng ganoon kamahal na sasakyan sa plaza. Nahulaan niya na marahil ito ay pag-aari ng isang random na rich kid. Wifey, mahilig ka ba sa mga sports car? Umisi si Mark. Kung sinabi niyang gusto niya ito, hindi siya magdadalawang isip na bilhan siya kaagad. No. This is a car that human likes. Umiling si Lilibeth, binuksan ang pinto ng kotse at pumasok. Walang choice si Mark kundi ang umupo sa kotse ni Lilibeth. Nang mapansin ni Lilibeth ang kanyang interes sa sports car, dahan-dahang nagtanong si Lilibeth, gusto mo ba? Bibili ako para sa iyo sa hinaharap. Nagulat si Mark sa alok niya. Pagkatapos ng lahat, ang kotse na ito ay napakamahal. Don't worry. Kakayanin ko talaga. Bibilhan kita ng red, okay. Siya'y ngumiti. Tumawa si Mark. Bibili ba siya ni Lilibeth? Sa kalsada, talagang komportable siya sa pagmamaneho nito, at hindi maiwasang magtanong, Wifey, gusto kong hawakan ang kamay mo. Tama, dito ka na, inabot ni Lilibeth ang kamay niya at hinayaan si Mark na hawakan iyon. Ang sarap sa pakiramdam. Gayunpaman, ang saloobin ni Lilibeth ay nagpaalala kay Mark sa ginawa sa kanya ni Queenie Carson ilang gabi ang nakalipas. Tahimik siyang bamantong hininga at nangakong hindi nagagawa ng ganoong bagay. Nakahinga ng maluwag si Lilibeth nang mapagtantong hawak lang nito ang kamay niya. Siya ay nagmamaneho, kaya tiyak na wala siyang magagawa. Direktor, gusto kong gampanan ang papel na ito. Si Sabrina Yolden ay seryosong tumingin sa direktor. Matagal na niyang binibigyang pansin ang bagong pelikulang ito, ngunit hindi siya nakontak ng direktor. Noon lang siya nagkusa na lumapit sa kanya para sa role. Ito, yung role na gusto mo ay female lead. Napailing si Erica Yannick. Alam ko, bagay sa akin yung role, kontra ni Sabrina. Isang bagay ang pag-uukol sa iyo, ngunit hindi ko kayang magdesisyon sa sarili ko ngayon, sabi ni Erica. I'll have to discuss it with the production department. Kung ganoon sino ang producer ng pelikulang ito. I'll call them up personally to cast myself in the movie. You'll just have to worry about the remuneration. Sabi ni Sabrina. Kung kaya niyang manalo ng Best Actress Award with this, it would worth it for her. Kung tutuusin, ang ilan sa mga palabas na idinirect ni Erica ay nakapag-reel sa maraming parangal. Nagdadalawang isip si Erica at naibigay na lang kay Sabrina ang phone number ng producer. Ito ang
number ng producer para sa show ko. Pero magpakilala ka ng maayos dahil hindi ka nila ay i-entertain kung hindi ka magalang. Nagulat si Sabrina. Napakalakas ba nila? Siguro medyo mayabang lang sila, as always. Ngumiti siya at nagpasalamat kay Erica, saka nag-dial ng numero. Mabilis na sinagot ang tawag. Hello, boses lalaki iyon. Nagulat si Sabrina. Bakit medyo pamilyar ang boses? Taglit siyang nagalinlangan at sinabing, hello, I'm Sabrina Yoldan. I would like to play the role of si Sabrina Yoldan. Nagulat si Mark. Tinawagan ba siya ni Sabrina na humihingi ng papel? Sa katunayan, naisip siya ni Mark noon ngunit hindi siya kasama dahil sa hindi niya gusto sa kanya. Gayunpaman, dahil alam niya ang kanyang numero, malamang na tinanong niya ang direktor, si Erica Yannick. Kilala mo ako, namangha si Sabrina. Pakiramdam niya ay mas pamilyar siya sa boses. Saan niya ito narinig kanina? Oo, ngumiti si Mark. Tinulyapan siya ni Lilibet na katabi ng pagmamaneho. Bumalik agad sa normal ang ekspresyon ni Mark. Sobrang gusto ko itong screenplay mo, I can see myself being the female lead, so, ani Sabrina. Pag-iisipan ko, pinaba ni Mark ang telepono. Sa kabilang banda ng telepono, namangha si Sabrina. This voice. She asked kay Early, Director, ano ang pangalan ng producer? You can just call him Mr. Perlins, ani Erica. Ano? Siya ang nag-invest dito. Walang imik si Sabrina. Ang figure ng isang tao ay lumitaw sa kanyang isip. Ito ay isang tao sa isang Rolls Royce. Kabanata 140. Hindi mailarawan ni Sabrina Yoldan ang pagkabigla sa kanyang puso. Hindi pa sumagi sa isip niya na ang kausap niya ay talagang pinakakilalang panauhin sa isang 5-star hotel at isang taong nambugbog sa ilang tao mula sa Chamber of Commerce. Ngayon siya na talaga ang investor ng pelikulang ito. Napailing-iling si Sabrina. Sino lang siya? Sa totoo lang, siya ay isang sumisikat na bituin na sumikat ng biglaan. Ang kailangan niyang gawin ay patunayan ang kanyang husay sa pag-arte sa isang pelikulang makakapagpapataas sa kanyang kasikatan. Ngayon, ang palabas na ito sa direksyon ni Erica Yannick ay isang pagkakataon para patunayan niya ang sarili at palawakin ang kanyang career. Gustong-gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito, ngunit ang mamumuhunan ng pelikulang ito ay siya. Nasa dilema si Sabrina. Ano ang dapat niyang gawin? Gusto niya talagang makasali sa palabas na ito, pero papayag ba siya? Hindi sigurado si Sabrina. Kahit na nasaktan niya si Mark dati. Paano nangyari? Tanong ng direktor, Erica. Lumapit si Sabrina at sinabi pagkatapos ng ilang sandali na pag-aalinlangan, Director, nasa Central City ba siya ngayon? Napailing si Erica. Hindi siya. Nasaan na siya? Dagdag ni Sabrina. Seems to be Ocean City, sabi ni Erica matapos mag-isip sandali. Ocean City? Ha? Bulong ni Sabrina sa sarili. Maya-maya, mukhang determinado na siya. Ano man ang mangyari, kailangan niyang makasama sa pelikulang ito, at gagawin niya ang lahat para makamit ang kanyang layunin. Be good and go to class. Pupunta ako sa classroom mamaya. Bukas na ang test, seryosong sabi ni Lilibet Polan. Tumanggo si Mark at bumantong hininga. Hindi siya nag-aral para sa semestreng ito, kaya tiyak na hindi siya makapasa sa pagsusulit. Nag-iisip na siya ng mga lugar para makapagpahinga at makapagpahinga pagkatapos ng pagsusulit. Sa kabutihang palad, siya ay nasa sophomore year na siya at nagsisimula sa kanyang ikalawang taon sa loob ng ilang buwan pa. Anong meron, hobby? Tanong ni Lilibet sa mahinang boses nang makitang bumantong hininga si Mark. Tiyak na tatapusin ko ang pagsubok, nakangusong sabi ni Mark. Okay lang. Tutor kita sa summer break. Dapat mag-aral ka ng mabuti para makahanap ka ng magandang trabaho pagkatapos ng graduation. Sabi ni Lilibet sa seryosong tono. Gusto niyang baguhin ang isip ni Mark para mas makapag-aral itong mabuti. Kung tutuusin, hindi maganda para sa kanya na umasa kay Melda sa lahat ng oras. Kung nakapagtapos siya ng may magandang kredensyal, siguradong makakakuha siya ng buwan ng sweldo na hanggang 5 digit. Naniniwala rin siya sa kakayahan ni Mark na kumita ng matatag na buwan ng kita. Sa kanyang karisma, nakuha niya ang tiwala ni Melda at ng mga babae sa Rolls Royce mula sa Central City. Sa makatuwid, tiyak na magagawa niya ng maayos. Tumanggo si Mark.
Nais din niyang mag-aral ng higit, lalo na ng Pranses. Desidido siyang sundan ang yapak ng kanyang ina at mamili hanggang sa bumaba siya sa ibang bansa. "Wifey, tutor me this evening?" sabi niya, sabay hila sa kamay ni Lilibet. "Be more serious, the hell are you thinking? Pumunta ka na sa classroom, ngayon na." Tinaman ng tingin ni Lilibet si Mark at binawi ang kamay niya. Natigilan si Mark. Nang makita ang magandang mukha ni Lilibet at bahagyang nababash na kutis, hindi niya napigilan ang sarili na halikan ito sa pisngi. Dali-dali niyang binuksan ang pinto ng sasakyan at tumakbo palayo. Agad namang namula ang mukha ni Lilibet na parang kamatis. She covered her cheek with her hands and felt Mark plead, "Fool, I'm your wife. If you kiss me, then kiss me." Bakit ka tumatakas? Malakas ang kabog ng puso niya sa dibdib niya. Ganito ba ang pakiramdam ng umibig? Napakagandang pakiramdam noon. Tumingin siya sa paligid. Buti na lang at walang nakakita sa kanya. Kung hindi, mahihirapan siyang ipagpatuloy ang kanyang trabaho bilang guro. Nakahinga siya ng maluwag, bumaba ng sasakyan at naglakad papunta sa opisina niya. Nawala sa isip niya kung paano niya isasauli ang perang hiniram sa mayaman. Nakaisip na siya ng paraan, pero nag-iisip pa rin siya. Napabuntong hininga si Lilibet. Gayunpaman, pagkatapos niyang lumayo sa parking lot, isang batang babae na mukhang ganap na nakatulala ay lumitaw mula sa likod ng isang malaking puno. Napatingin siya kay Lilibet sa malayo at hindi niya mapigil ang mapabuntong hininga sa gulat. Ang babae ay si Sarah Lynn na nagkataon na dumaan sa parking lot ng paaralan. Hindi na siya masaya dahil sa pangyayari ni Mark. Wala siyang sasakyan at hindi niya alam kung paano siya napunta rito nang mabawi niya ang kanyang katinoan. Nang makita niya ang sasakyan ni Lilibet, gusto niyang lumapit at kumustahin, ngunit sa halip ay nakita niya si Mark na lumabas ng sasakyan. Nakita pa niya si Lilibet na nahihiyang humahaplos sa pisngi. Baka hinalikan siya ni Mark sa kotse. O lihim silang gumagawa ng iba pang kalokohan. Masyado silang matapang para gawin iyon sa parking lot ng unibersidad. Hindi tanga si Sarah. Naisip niya agad ang isang hindi kapani-paniwalang katotohanan. Paano kaya nililigawan ni Mark si Lilibet, ang pinakamagandang guro sa buong unibersidad? Imposible. Totoong mayaman si Mark at maraming babae ang kayang habulin, pero napakaraming manliligaw ni Lilibet at noon pa man ay single na siya. Alam ni Sarah na hindi siya gold digger at noon pa man ay galit na galit siya kay Mark. Bakit ngayon pa? Nakabawi si Sarah sa pagkagulat. Napaisip na naman siya. Hindi nakapagtataka na pinaulanan ni Lilibet ng papuri si Mark sa klase kamakailan. Ngayon alam na niya. Hindi komportable si Sarah. Pakiramdam niya ay may nagnakaw sa kanya. Si Lilibet ay mas matanda sa kanila ng ilang taon, kaya paano pa siya makakasama ni Mark? She snorted, isang freshman na nakikipag-hook up sa kanyang guro. This will be a piece of big news for sure. Nag-alinlangan si Sarah. Agad siyang nagtungo sa silid-aralan nang may pumasok na ideya sa kanyang isipan. Naglakad-lakad si Mark sa paligid ng paaralan upang makapagpahinga bago tuluyang makarating sa silid-aralan. Sa gilid ng kanyang mga mata, napansin niya si Sarah na nakatambay sa koridor sa labas ng classroom, tila may hinihintay. Nang mapansin niya ito, agad niyang ibinaba ang ulo nang hindi alam kung bakit. Kanyang sarili. Siya ang nakakaalam ng kanyang kahinaan, hindi kabaliktaran. Nang dumaan si Mark sa kanya ay kinagat ni Sarah ang kanyang labi at biglang tumayo. Hinawakan niya ang kamay niya at hinayla palabas. Nagulat ang mga kaklase sa silid. Ano ang nangyayari? Si Sarah, na palaging minamaliit si Mark, ay talagang nagkusa na kausapin siya. Nagkatinginan sila ng may pagtataka. Ano ang mali nitong taong-una na si Mark? Bakit lahat ng mga dilag ay gumagawa ng hakbang upang makipag-usap sa kanya kamakailan? Bulag din ba si Sarah? How could it be possible? Di ba may mayaman na boyfriend si Sarah? How could she fall in love with Mark? Tama ka. I think she's using Mark as her errand boy. Siyempre, siguradong masayang-masaya si Mark. Haha. Nagchichismisan at nagtawanan ng mga estudyante sa klase sa kanilang haka-haka. Anong ginagawa mo? Kumunat ang noo ni Mark. Ayaw na niya talagang kausapin si Sarah. Tinitigan siya ni Sarah, tapos sabi niya, I saw it. Anong nakita mo? Tanong ni Mark sa kanya.
Nakita kitang bumaba sa sasakyan ni Teacher Polan. Pulang-pula ang mukha niya. Sabihin mo nga, nililigawan mo si Teacher Polan, right? How could you be so shameless? Lalong nagalit si Sarah habang nagsasalita. Matagal na niya itong iniisip nitong mga araw na ito. Nagustuhan niya ba si Mark? Pinag-isipan niya ito ng matagal at mahirap at nahihirapan sa sarili, ngunit sa huli, alam niyang nahulog na ang loob niya rito. Nang makasakay na si Yolanda sa sports car at umalis na kasama niya, pakiramdam niya ay walang laman, parang may kinuha ang isang bagay na pag-aari niya. Ito ay isang pakiramdam na tinatawag na pag-ibig. Sumimangot si Mark. Masyado siyang excited ngayon lang at hindi niya pinansin ang ibang tao sa parking lot. Hindi niya inaasahan na makikita sila ni Sarah. Ang punong guro ng paaralang ito ay isang napakaluma na nasa katanghaliang gulang na babae. Kung alam niyang nililigawan ni Lilibet ang isang estudyante, siguradong gagawa siya ng paraan para tanggalin siya. Dahil kaunti lang ang klase ni Lilibet kada linggo, sobra siyang nag-enjoy sa trabaho niya ngayon. Kung siya ay tinanggal, tiyak na siya ay magalit. Mark, kayong mga mayayamang laging nag-iisip na mangibabaw sa lahat ng uri ng babae, di ba? Ngayon ay bigla mong ibinaling ang tingin mo kay Teacher Polan. Hindi mo ba naisip na sasaktan mo siya sa huli? Kaway ni Sarah sa kanya. Hindi naman siguro. Umiling si Mark. Si Lilibet ay naging asawa niya noong una, kaya walang masama kung halikan siya. Bukod dito, mayaman ang kanyang ina na tiyak na mabibigyan niya ito ng magandang buhay sa hinaharap. You don't think so? Mark, akala ko ba nagkukunwari ka lang na talo? Pero mali ang paghusga ko sa'yo. You hook up with Teacher Polan, do you really think you will marry her? No, ginugulo mo lang siya, ginagawa mo na siyang laruan. Kapag tapos ka ng makipaglaro sa kanya, bibigyan mo siya ng kompensasyon at sisipain siya. Alam mo bang masasaktan mo siya? May iwan kang mag-isa. Payo ko na huwag mong paglaruan ang puso niya, bagamat may problema siya sa temper, magaling pa rin siyang guro. She deserves respect and not your playing around. Malamig na tumalsik si Sarah. I think you've misunderstood. Teacher Polan has been my wife to begin with, sabi ni Mark. Forget what they doing, keep on